Ayan mga kaibigan, so Holy Week na po ngayon, no? Martes Santo. Ayan, so kaibigan, malapit na Holy Monday, Thursday at Good Friday. Ayan, so dapat maghanda tayo kaibigan. Ano ba yung mga paninda, mga produkto na nagiging mas mabinta ngayong Holy Week. So dapat magstakan sa yung tindahan. Ipapakita ko po sa inyo mamaya kaibigan. Pero shout out muna tayo sa ating mga mababait, mga palangging natin ng mga customers na kahit malayo dito sila bumibili. Hello! Yeah, mga ganda sila. La baby face. Oh, yung mga kaibigan, no? Masaya tayo kaibigan, no? Kahit malayo ang kanilang bahay, dito pa rin sila bumibili. Dagang salamat. So kaibigan, ako po ay ready na po yung ating mga alak at soft drinks. Magiging mas mabinta ito ngayong Holy Week, lalo na yung mga alak kaibigan. Kasi po, yung mga tao wala silang work. Pag walang trabaho pa na inuman na yun, matik na yun kaibigan. Holy Week is inuman day. Matik na yun, no? Sa aking 23 years na pagtitinda, marami talaga mag-inom sa Holy Week. At liquor ban. Sa Thursday tsaka Good Friday, liquor ban. So wala pang Monday, Thursday, wala pang Good Friday kaibigan, dapat mamili na tayo ng mga beer. Ito lang pala, 3 cases lang kasi nga halos everyday akong nag-o-order no, ng mga beer. Marami pa akong stocks niyan kaibigan, pero nag-order na naman ako. Pag meron akong bakanting bote, nag-order talaga ako kaibigan no, kasi nga mag-liquor ban na this week kaibigan. Ayan, so marami tayong mga kapila shout out. Maraming tao sa labas. Hello Jacob! Marami tayong customers. Tingnan nyo. Ayan, thank you so much God. Maraming salamat. Thank you. Ala, di man ni managad si Kuan, oy. Langga, nanara ba kay Kuan? Pag igagaw bag-o. Luka, nanakay igagaw bag-o? Yeah, daghan na nagbantayan iya lulo. Napunan. Lawat. Ayun kaibigan, no? Dapat friendly tayo sa ating mga customers. Ay, may mga customers na naman. Ayun kaibigan, so back to our main topic. Natuwa lang ako kasi maraming customers. So, ayun kaibigan, na malapit na ang Holy Week. Again ha, katulad na pinakita ko sa inyo ha, yung ating mga alak, mag-order na tayo ng mga alak. Ayan, ito na lang yung mga bote ko kaibigan kasi yung iba nasa labas. And full, marami na naman na full stock yung ating refrigerator. Again kaibigan na, yung alak, mag-liquor ban. Mag-liquor ban. Ayan, dilibog now. Ayan, Jacob. Yung pamangkin ko, hello. Marami tayong customer sa labas kaibigan. Again ha, liquor ban kaibigan. Ito, alak ang nasa loob niyan. Ano ito sa grocery. Ayan, hindi pa natin na-display si grocery. Meron pa kaibigan, unahin ko lang yung itong mga alak. Unahin ko talaga ito kasi mag-liquor ban para naman malala nyo kaibigan na liquor ban talaga. Ayan, ito kaibigan. Oh, mga alak yan. So, hindi ko alam sa inyong lugar. Paki-comment naman kung liquor ban rin ba sa inyo pag Holy Week. Kasi sa amin, sa Thursday at saka sa Good Friday, liquor ban talaga. Ayan, so nagde-display ngayon si Francis kasi dumating si grocery. Ito resibo ni grocery. Ayan, so aside from alak kaibigan, nagiging mas mabinta rin sa Holy Week, syempre, mga munggo. Ito mga munggo kaibigan ha. Kukuha tayo ng isa, ipapakita ko sa inyo. Uy, hindi ko makuha. Teka lang ha. Ayan. Itong munggo kaibigan, pag Holy Week, napakamabinta po nito. Aside sa mga pansahog sa paggawa ng ginatang bilo-bilo or binignit, itong munggo kaibigan ha, marami kasi ang kakain na munggo, lalo na sa Good Friday. Ayan, may upo na naman tayo. Hindi pa talaga natapos yung kubuko kaibigan. Aside from munggo, ayan, kakambal ng munggo kaibigan, mga tuyo. Kasi, nasana yan, alikabok, sorry ha, yung aking tinahan kasi ay nasa harap lang ng kasada kasi kaya naman maraming alikabok. Ayun kaibigan, kasi yung most of us, lalo na yung mga Catholic, no? Katulad ko, Katoliko, hindi talaga tayo kumakain ng karne ng baboy, karne ng manok pag Holy Week. Kaya nagiging mas mabinta ito, mga tuyo, buwad sa Bisaya kaibigan. Ayan, pupunasan natin yan. Huwag niyo ako ibasya. Malapit lang po kasi kami sa road. Ayan, kalsada na maliit. Kaya ito kaibigan talagang malikabok, no? Ayan. So again kaibigan ha, bumili ka na ng tuyo ngayong Holy Week. Wala pang Monday, Thursday at Good Friday. Magiging mas mabinta talaga ang mga tuyo nowadays kaibigan. And of course, hindi mawawala. Again, malikabok na naman. Ang ito, maraming gagawa ng biko, yung malagkit kaibigan. Maraming magluto ng ginatang bilo-bilo, binignit. So, ito magiging mas mabinta. Kaya dinamihan ko na ang mga asukal ko.
Ang puhunan nito ay 18 pesos. Binibenta ko ng 22, sometimes 23. Depende talaga sa aking supplier, no? Pinagkukunan. Ay magiging mas mabinta yung kaibigan. Asukal, brown sugar. Ito rin puti. Magiging mas mabinta yan. Siyempre, mantika, matik na yan. Magiging mas mabinta. Meron rin ako mga harina. Bakit ako may harina? Papakita ko sa inyo. Kasi yung iba, gumagawa sila ng mga tinapay. Sige, ipapakita ko sa inyo yung harina. Yan, papakita ko sa inyo ha. Ayan, mga harina kaibigan. Oh, ang bili ko nito ay 22. 21 pala yung 1/4 kilogram. 21. Kaya binibinta ko ng 25. Magiging mabinta ito. Based sa aking experience, 23 years ko po na pagtitinda, sa Holy Week, marami sa aking kapitbahay ang bumibili ng harina. Kasi nga, no, siguro sarap kumain. Halos lahat kasi ng mga tindahan sa place namin sarado. Yung nagtitinda ng ulam sarado. Ayan, yung nagtitinda. Yung mga bakery sarado rin kaibigan. Kaya siguro sa Good Friday, kaya siguro nagiging mas mabinta yung harina sa Holy Week. Ayan, meron tayong harina, meron tayong munggo, syempre asukal. Ayan. Again, dear friends, magiging mas mabinta po, magiging mabinta. Huwag natin kalimutan yung itlog. Ayan. Meron pa akong malapit 2 trays dito. And aside from that, meron rin po ako dito, another 2 tray. Ayan. 2 tray. Dinamihan ko na rin yung tatlong cases ng 3 cases ng sito. Ang init kasi pag Holy Week, nagiging mas mabinta yung mga palamig. Agi ko, ayan. Puno ito kaibigan. Itong ice cream magiging mabinta rin, no? Ayan kaibigan ha. So yun po ang pinakamabinta na mga paninda ngayong Holy Week. Huwag natin kalimutan pala kaibigan, gata. Ayun kaibigan. So hindi na uso yung mga magpakagod. Hirap pagtagalog. Magpakagod ang lubi, no? Mahal kasi ng lubi. Yan mga 45, 50 pesos ang isang niyog kaibigan para panggata. Tapos kayod ba yun? Ewan ko sa basta ipakagod para gawing gata. Ito, okay na, madali lang. 40 pesos bintahan ko noon, 838, nagmahal na ito. Ngayon 48. So ito, madali lang, wala nang hassle-hassle. Lagay mo na lang sa yung niluluto, o diba? Kaya tingnan nyo, niramihan ko talaga ang mga gata. Minsan lang ako bumibili ng mga maraming gata kasi naman kaunti lang naghanap nito kaibigan from pag ordinary days. Kaunti lang yung maghanap ng gata. Pero pag Holy Week, kaibigan, almost ubos. Yan, so maubos siguro ito kaibigan pag Holy Week kasi nga marami talaga ang magagamit ng gata. Yan, ito pansit bihon kaibigan. Yung mga yung mga kapitbahay ko nasanay na sila. Yung pansit bihon, ang nilalagay nila hindi baboy, hindi manok. Anong nilalagay nila? Tingnan, ipapakita ko muna sa inyo. Dinamihan ko talaga yung pansit bihon sa pag-order. Bakit? Marami ang magluluto nito kaibigan at ang sahog, hindi baboy, hindi manok, kundi sardinas! Really pa kaibigan, naka-try na ba kayo na kumain ng pansit bihon tapos sardinas ang sahog? Hindi kanin ng baboy, hindi kanin ng manok, walang chicken, walang pork. Kasi nga Holy Week. Ayan, ito mga kaibigan, sardinas. Ayan. So yun, ito yung mga mabinta. No, aside from yung mga pangsahog talaga sa Bilo-Bilo. Ayan. Meron akong pangsahog sa Bilo-Bilo dito. Meron tayo. Ayan, ito landang kaibigan, no? Gumagamit din pa kayo nito kaibigan sa binignit. Ayan. Ito sa binignit kaibigan, no, malagkit na bigas. Ito rin, sago. Wala na akong sago kaibigan, no. Siguro, hindi ako magtitinda na lang ng sago. Kaunti lang naghanap ng sago sa place namin. Baka masisira kasi ang sago kaibigan. Pag hindi talaga naubos agad. Again kaibigan ha, yun lang yung pinakamabinta. Meron ding kandila. May maghanap rin ng kandila kaibigan kasi nga sa Bisaya pa magdagkot. Ang hirap pagtagalog. Ayan, may mga ilan lang naman, hindi lahat bibili ng kandila. Lalo na pagtindahan mo malapit sa chapel. Ayan, magsisindi kasi ng kandila sa chapel, no, sa kapilya, ang ating makapitbahay. Kaya maganda rin po yung kandila. Ayan mga kaibigan ha. Sigarilyo nga pala kaibigan, magiging mas mabinta talaga pag Holy Week. Kasama na kasi ng sigarilyo ang meron pa akong sigarilyo konti. Ayan. Sa grocery ito, nag-order rin ako sa aking supplier. So, kasama ng sigarilyo yung mga alak. Tingnan nyo kaibigan, no? Sa Holy Week talaga, maraming mag-inuman. Kasi nga, yung ating mga kapitbahay, walang trabaho. Yung mga lalaki, hindi naman lahat. Yung mga papa, mga ama dyan, ano bang ginagawa nila pag walang trabaho? Nag-inom, no? Kasama na mga kaibigan. Siyempre, pag may inuman, may sigarilyo. Ayan, yung lumboy kaibigan, no?
nang magmahal ang sigarilyo, lumakas rin yung ang bintahan ko ng lumboy. Ayan, tobacco. Ayan, lumboy kaibigan, 8 pesos po na binibenta ko ng 10. Lumalakas na ito kaibigan, no? Lalong lumalakas pag Holy Week. Ayan, so ito na muna kaibigan ha. Panapakita ko lang sa inyo para mabigyan ko po kayo ng ideya ano ang mga mabintang produkto ngayong Holy Week. Dapat meron po tayo nito kaibigan para makabinta tayo ng malaki. Siyempre, pag makabinta tayo ng malaki, lalakas rin po, lalong lalakas yung ating negosyo. Kikita tayo ng malaki, kaibigan. Ayan, so hanggang dito na muna ha, kasi nga, dumating si grocery. Tingnan nyo naman. Meron pang taktong boxes dito na hindi pa na-display. From grocery ko yan, i-display na muna namin ha. Huwag kalimutan ang mineral water. Meron na pala akong, naglagay na ba ako dito? O meron na pala. Mainit ang panahon pag Holy Week kaibigan. Lalong nagiging mas mabinta yung mineral water. Huwag kalimutan. Ayan, so meron pa tayong customer sa labas. Bibigyan naman na natin.